Matinding reaksyon ang bumuhos mula sa publiko at ilang mga mambabatas matapos tawagin si Congressman Bienvenido Benny Abante Jr. na tutang ni Romualdez kasunod ng tila biglaang pagtatraidor at pamamahiyang ginawa niya kay Vice President Sara Duterte sa Senate hearing kamakailan. Maraming nagulat sa biglaang pagbago ng tono ni Abante na dating kilalang kaalyado ni VP Sara, ngunit ngayon bumabatikos sa kanya sa usapin ng confidential funds ng Office of the Vice President. Ayon sa ilang netizens at political analysts, tila sunod-sunuran si Abante sa direktiba ng kampo ni House Speaker Martin Romualdez na itinuturing na pangunahing kalaban sa politika ni VP Sara. Sa ginanap na Senate hearing, hayagang pinuna ni Abante ang paggastos ng confidential fund ng Office of the Vice President na ayon sa kanya ay dapat ayusin at maging transparent. Sa kabila ng kanyang mga komento, marami ang nagsasabing ang mga aksyon ni Abante ay bahagi lamang ng mas malaking estratehiya upang pahinain ang impluwensya at kredibilidad ni VP Sara, lalo na't isa siya sa mga inaasahang magiging malakas na kandidato sa darating na halalan. Ilan sa kanyang mga kasamahan sa Kamara ang naniniwalang hindi tama ang biglaang pag-atake kay VP Sara at tinutuligsan nila ang pagiging sunod-sunuran umano ni Abante kay Romualdez. Samantala, nagbayag naman ng pagkadismayang ilang mga taga-suporta ni VP Sara sa ginawang hakbang ni Abante. Ayon sa kanila, hindi ito ang inaasahan mula sa isang matagal ng kaalyado. Pinaniniwalaan ng marami na ang kontrobersyang ito ay patuloy na magpapainit sa tensyon sa loob ng gobyerno at magbibigay daan sa mas matinding alitan sa pagitan ng mga Duterte at kampo ni Romualdez. Patuloy na umaasa ang publiko na magkakaroon ng linaw at katarungan sa isyung ito, lalo na't mahalagang mapanatili ang tiwala at pagkakaisa ng mga lider ng bansa sa harap ng mga pagsubok. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Lang daw siya ng maaga-aga mga kababayan sa budget deliberation ni Inday Sara Duterte doon sa Kongreso, ay baka naipakulong na daw niya ito. Yan ang tila tinutumbok nitong si Abante mga kababayan. Congressman Abante ang apelyido, pero kung mag-isip, parang patras mga kababayan. Naanya, naiisip na daw niyang i-contempt itong si VP Sara, pero mukhang yan daw ang gusto ni VP Sara Duterte eh. Ang makulong daw talaga sa Kongreso mga kababayan dahil para magpaawa, para sabihin daw ng sambayan ng Pilipino na inaapi si Sara Duterte. Kaya kitang-kita daw mga kababayan itong si Abante na galit daw itong si Sara sa kanila. Ang depensa naman ito si Abante, hindi ako kasali ha sa mga naninira. Shut up Abante! Oh, as if naman hindi kami nanonood doon sa hearing sa Quad. Oh, isa ka sa mga bida-bida doon eh. Nagdidiin mga kababayan sa mga Duterte. Oh, isa ito. At ewan lang natin mga kababayan kung ano talaga ang affiliation nito ha. May nakapagsabi na nakikipagsayaw din daw ito sa mga taong kagaya ni Franz Castro. Ewan lang natin kung totoo, pero mukha nga. Pero ang sigurado lang mga kababayan, ituta ito ni Tamba. Ang ganda ng sasakyan mga kababayan oh. Parang nasa disco sa loob ng sasakyan mga kababayan. Ewan lang natin itong mga kongresistang ito mga kababayan, bakit ang gagara ng mga sasakyan, ang daming pera. Na kung inyong tutuusin, kung inyong bagbabasihan ang kanilang sahod mga kababayan, 200,000 lang naman more or less kada buwan. Kaltasan pa yan ng tax. Bakit nagpapatayan sila para makakuha lang ng pwesto dyan sa Kongreso? Ang sabi ni dating Pangulong Duterte, dahil ang Kongreso ang pinakabulok na institusyon sa bansang ito, dahil dyan nakasentro ang kurakutan. Tapos galit ito si Abante mga kababayan dahil tila binastos to sila ni VP Sara. Panoorin po ninyo ha. Well, alam mo kung andun lang ako the whole time. Kung nandun lang daw siya. I could have already cited her in contempt. Yan ang gusto niya sabihin mga kababayan, pero naduwag eh. Duwag din itong Wrangler na ito mga kababayan. Alam mo, ang iniisip ko kasi ganito is Christian eh. If I make a motion to hold her in contempt. Takot ka. Takot siya mga kababayan. Gusto niya yun eh. She's waiting for that eh.
O bakit hindi mo gawin? We dare you. O sige, next time, i-content po si Sara. Siga ito mga kababayan eh. Kawawa yung mga resource person kapag ito ang kaharap mga kababayan dahil hindi ito tumatanggap ng rason. Sarado na ang utak niyan eh. Pero hindi umubra kay Sara Duterte mga kababayan. Para maawa ang tao sa kanya eh. Yun ang gusto niyo mangyari na i-contempt siya ng Kongreso. Nagpapaawa daw. Paawa effect. Eh ikaw, bakit? Ngayon mga kababayan, pumunta doon sa nagpa-interview sa Dilawan at parang nagsumbong mga kababayan na bata. Inapi kami ni Sara. Ikulong siya. Nagpa-victim. Siya na ang biktima ngayon sa isa o 2 araw. Para makita na, kita mo, pinipersecute na si Vice President. Sige, we dare you, And Abante. I've been saying that all the while, no? That 2 things, no? That she would like to feel like she's being persecuted. Bakit hindi? Ito no, mga sinungaling na ito mga kababayan, no? In denial pa rin na hindi nila inaatake ang mga Duterte. Kapatid ni Sara, pati asawa. Pinahiya nila sa Kongreso mga kababayan. Budget ni Sara, tatay ni Sara, kapatid ni Sara, lahat ng connected sa mga Duterte. Deny pa rin, Abante. And number 2, she believed that all of the questions were scripted. Hindi na sinabi, ikaw lang ang sabi nun. Hindi po lahat ng question scripted ba kababayan dahil mayroon po siya makakampi din doon eh. Makikita naman natin pero ang diferensya lang doon, ang nag-preside mga kababayan ay si Kimbo na alam naman natin na siya ang sumira kay Sara dati eh. Kipag-ugnayan doon sa mga makakaliwang grupo at siya ang nag-preside ngayon. Di ba napansin nyo? Sa lahat talaga ng mga congressman, pinaul na talagang pinagisa kay Sara ay sina Franz Castro, Raul Manuel, Arlene Rosas. Una ding nasampal. Tapos yung mga sumunod mga kababayan, walang ibang bukang bibig kundi confidential fund. Mayroon pang mga PowerPoint. Hindi ba yan scripted? Nagtatanong daw mga kababayan pero alam na nila ang sagot. Tapos, binibigyan ng intriga. Binanggit niya yun nung huli. Yeah. Oo. Hindi ko na nga lang sinabi eh. Well, my question to you is not scripted. Talaga nakakata naman niya. No, dahil hindi na scripted mga kababayan dahil alam na niya na hindi siya sasagutin. Binanggit niya eh na even if I will be held in contempt, no? Yun ang gusto niya mangyari actually. Dinidare nga kayo, Abante. Dahil para po kay VP Sara mga kababayan eh. Pointless na mga kababayan na idepensa niya ang kanyang budget dyan sa Kongreso dahil mayroon na pong desisyon mga kababayan. Kung hindi man siya kung hindi man siya zero budget dahil obvious naman, di ba? Ang maangan pa nga ang mga buhaya mga kababayan ay significantly kakaltasan ang kanyang budget mga kababayan. Siguro ititira na lang ang kanilang sweldo para sa kanyang mga tauhan. Anong gagawin ng kanyang mga tauhan, Aber? Kung wala naman silang programang ipapatupad dahil walang budget. Yan ang gusto nila mga kababayan dahil gusto nila walang kompetensya itong si Tambalustos para sa bigbigay ng tulong sa mga mamamayan. Dapat lahat nakafocus na kay Tamba. Lahat ng tulong bigas, doon kay Tamba. Threat sa kanila mga kababayan 2 billion lang overall ang total budget ni VP Sara compared to 591 billion na spendable ni Tambaluslos mga kababayan. Threatened sa 2 billion ang 591 billion ni Tambaluslos. Oo. So, yun ang palagay ko sa mga sa mga nangyaring ganyan. Planado daw ni Sara Duterte mga kababayan na magpa-contempt. Sabi nito si Abante na paurong kung mag-isip. Mukhang she was trying to beat congressmen. Bitag para pag kinontempt niya kaawa ng mga tao. Tsaka mukha ba si Sara magpapaawa? Nagpaawa ba yun nasampal na kayong lahat? Baka gusto mong matulad sa mga Abante doon sa sheriff. Pero hindi ka napapatulan dahil gurang ka na Ako sa'yo, Abante, gamitin mo na lang iyong natitirang buhay sa paggawa ng mabuti. Magrepent ka sa iyong mga kasalanan. Pastor po ito mga kababayan Tapos, pagdating dyan sa Kongreso, sumirit ang career mga kababayan. Ewan lang din natin kung ginagawa rin ba nito ang mga gawain ng mga congressman na sinasabing mga buhaya. Anyway, Abante, magbago ka na. kaugnay din yung yung the fact na mag-isa siya nakaupo sa harap ng mga kongresista at binanggit din niya, 'di ba? Sinabi niya, mag-isa lang ako rito, marami kayo diyan, no? You think that was part of the plan?
Well, palagay ko, I mean, if she said that somebody told her that the plan of the committee is actually... Huwag nyo nang ipagkaila Abante na walang plano dahil ginawa nyo na nga eh. Diba? Ang mga questions mga kababayan with all the PowerPoints pa, lahat nakasento sa confidential fund. Scripted. So she made her own plan. Oo, kaya sinabi din niya na kaya ako na lang mag-isa nagpunta dito. Gusto ko ang itanong sa kanya eh. Galit kayo dahil naisahan kayo ni Sara. Oo nga, ikaw mag-isa. Pero ilan ang security mo sa labas? Inisyo na naman ang security ni Sara mga kababayan. Isasagot ba yan? Ungas. Ikaw, magkano ang ano mo? Ayaw na umamin sa pork barrel mga kababayan eh, pero iniba ang pangalan. Allotment o ganyan para sa iyong proyekto. Balita namin gold rush daw kayo dyan Abante. Tsaka mag-isa siya pero parang siya yung pinaka-nambuli sa mga congressmen eh, no? Dapat lang. Yan lang dapat talaga mga kababayan. Kapag nasa tama ka, wag kang magpapaapi. Hindi nagpapaapi ito si Sara Duterte eh. Yan ang nagustuhan natin sa kanya mga kababayan dito sa mga bully na congressman. Pasensya na po pero yun ang naging tingin ko eh. Mag-isa siya. Buti nga. Matagal niya yan dapat yung isa nyo eh. Pero mukhang siya yung nakapambuli sa inyong lahat. Parang ganun yung dating. Nakaka-insulto, no? Para bang... Dapat lang. Na-insulto na daw sila mga kababayan. Ngayon, paiyak-iyak pa. Pa-interview sa mga dilawan. Dilawan na as if naman na pro Marcos talaga. Ate Marcos ito dati mga kababayan eh. Yung reporter ng Abayas. Ngayon, BBM my love. Arabang sa aking pananaw, Vice President ako, Congressman lang kayo. Talaga. Kaya hindi nyo kaya si VP Sara kahit anong gawin nyo Abante. Ano masasabi nyo dito mga kababayan na nagpapaawa daw si VP Sara at pinaplano daw talagang magpakulong sa Kongreso? Sabi ni Abante. Post your comments below. Impacho. Hindi po matunawan itong si Abante mga kababayan sa ginawa sa kanya ni VP Inday Sara. Dahil hanggang ngayon mga kababayan, wala pa rin tigil ito sa pag-iiyak sa mainstream media at sa media mga kababayan. Kibait. Para talagang tuta mga kababayan na napalo ng tsinelas. At pinagmumukha talaga niyang kontrabida si VP Sara. At kung sa unang appearance nito mga kababayan sa media, matapos tong hearing ni Sara ay sabi niya na kung dumating lang ako ng maaga-aga ay baka hindi niya diretso mga kababayan, pero ang kanyang punto baka sinight na daw niya in contempt ito si Duterte, Sara Duterte. At ngayon mga kababayan, sa kanilang round 2 ng kanilang pagkikita, dahil muli pong in-schedule ang hearing ni VP Sara sa September 10, ay ang sabi nito ay baka lang naman daw mga kababayan, nagdesisyon silang mga congressman na i-zero budget si Sara Duterte. Pero siya daw personally mga kababayan, ang kanya daw gagawin ay i-audit itong si VP Inday sa kanyang MOOE. Ang kapal ng mukha mga kababayan, no? Galing pa yan mismo sa mga bibig nitong kongresistang sinasabing mga buhaya na ang audit sa MOOE is certification lang. I certify na nagamit ko ang aking MOOE. Yan lang. Tapos si Sara mga kababayan, gana niyang i-audit ang MOOE? Ano ka, Kowa? Bakit hindi niyo ipakita ang inyong sariling MOOE? Abante. Ito lang Abante na paatras kung mag-isip mga kababayan. Tumandang pa orong. Panoorin pa natin We expect that the next time that we have a briefing with the Office of the Vice President, we expect that we talk about the budget. We expect that no politics will come into it. Wala daw politika mga kababayan. Maniniwala ba kayo dito? Next time na hearing daw ay wala ang politics. Because sa kanya, at the back of their mind, politiko ang iniisip ng mga congressman. Hibang ba ito mga kababayan? Baka kulang na sa vitamins ang isip nito, no? Tanggalin niya na yan. So that... Sinungaling lang. Isa ito sa mga balingbing mga kababayan Grabing sip-sip din ito dati sa mga Duterte. Tapos ngayon, hindi na nila mapakinabangan. Kanila nang inaatake. At manggagamit. Budget of the Vice President will be approved. Sapagkat kung hindi, somebody might even call for a zero budget of the Vice President. Baka daw i-zero budget ng mga congressman. Etong departamento ni VP Sara Duterte. Akala mo matatakot mo si Sara niyan, Abante? Hindi yan luluhod para sa perang hindi naman din sa inyo. Is that possible? I might even call for
Kong I might Benny, even call for her to submit in particular all of the MOOE. Ang kapal ng mukha, mga kababayan. Ipapasubmit pa ang mga dokumento doon ng MOOE na siyang hinihingi naman sa kanila, mga kababayan, dating Pangulong Duterte. Open your books. Dahil walang audit po ito, mga kababayan, itong mga congressman na complete audit. Ang kanilang audit, mga kababayan, mag-certify lang sila na nagamit ko na ang pera regardless of saan pinagamitan. Sa gagamitin. if she doesn't Ang kapal. Tapos ngayon, magde-demand ng audit mga dokumento sa MOOE ni VP Inday. Unahin natin sa iyo, Abante. show up at the September 10 hearing for the budget delivery, for her budget deliberation and the OVP, ano po ang mga posibleng magyari? No, dila Ano po ang mga Nakakita posibleng lang ng mga mas bata sa kanyang babae, mga kababayan. Lumabas ang dila. magyari? Nag-usap na po ba kayo ng committee kung ano po yung mga contingency plans in case she doesn't show up? Nabanggit yung Or still posibleng zero. refuses to answer questions. Pointless na, mga kababayan, no? Sana nga i-boycott na yan ni VP Sara. Nagpadala na lang siya ng representative dahil yun pa rin ang itatanong sa kanya. Walang katapusan, mga kababayan, at ang mga ito, katulad dito si Abante, mga kababayan, ay uhaw ito sa publicity. Di ba? Palagi ito nagpapabida dun sa hearing sa quad. Malapit na kasi election. Pabida, libre endorsement, mga kababayan, kung bibirahin nila si Sara. Pag mong pagbigyan, Sara, magpadala ka na lang ng representative. We did not talk about that. Kung hindi siya mag-show up, then siguro pwede na mag-show up lahat ng mga deputies niya na nakakaalam ng budget. Malamang, mga kababayan, sa susunod, kung muling babalik si Sara doon, ipapakontempt na nila yan. Promise. Pwede naman po yun kung yung mga representatives na lang yang mag-show up. Ang likot ng dila nito sa Abante, no? Although the normal thing is for the vice president to appear. Pero ako, because she was thinking already in the back of her mind na she is being ganged up with the congressman. As if hindi. Kabilang ka nga sa nag-gang up. Okay lang sa akin, huwag na siya mag-appear. Basta mag-appear ng kanyang mga deputies, nakakaalam ng budget. Ito ko. Dila na naman. Ng budget. Nyam. Ng budget. Ano ba itong si Abante, no? Likot Ito, ng dila. Congressman. Kasi marami naman dyan sa mga nakaupo ngayon sa House. Naging supporter din ni President Duterte at ni Vice President Sara Duterte ngayon, not so long ago. Somehow, kayo ba nasurpresa pa kayo sa ganitong pag-uugat? Lahat, mga kababayan, majority dyan. Numero 1 na si Mix Sobrales. Tapos ngayon, isa na sa mga sumisira sa mga Duterte. Halos lahat naman sila Pati itong ungas na to, mga kababayan. Knowing the Duterte. Tawa-tawa. Tapos as if, sila ang nakapagpanalo kay Sara. Hello! Hindi nga namin kayo kilala. Nasurpresa ako because my first surprise is why is the vice president that way? Bakit Dila na naman, ganun siya? Oo. When we are actually having a budget briefing, ba't di niya ihiwalay yung politics dito? Sabihin mo yan doon sa kasamahan mo. Hindi matunawan sa confidential fund. Mayroon pa mga presentation, mga kababayan, gang up talaga, tapos in the end, mga kababayan, alam naman natin, nakakaltasan nila ng budget si Sara. Kung hindi man zero budget, mga kababayan, iiwanan na lang nila ng pangsweldo sa mga tauhan. Na kung walang budget, pangsweldo lang, anong gagawin nila? Pagtutunga nga. Pati pa siguro pang gasto sa kuryente at tubig sa kanilang opisina, hindi nagbibigyan yan. Pangalawa, perhaps she was expecting that more congressmen on her side would support her. Pero nakita natin na there were only about 3 congressmen there. Lahat kasi takot Lahat takot kitamba dahil takot bakaltasan ng budget, allowance, luhod. In-expect niya, mga kababayan, na ganun din ang gagawin ni Sara. Luluhod si Sara para bigyan ng budget. Hello! No way, Abante. Hindi siya gaya nyo. Even withheld their comments, no? Although nakita natin na nagko-comment sila, ibibigay sila ng katanungan. In fact, when I asked that her statement to be stricken off the record, ano sinabi ni Congressman Ungab?
he's not objecting. Oo, pero he's Hindi na lang nag-o-object sa'yo dahil ano ka righteous mga kababayan, feeling righteous talaga yan si Abante. Ewan lang natin. may comment. Oh, sinabi ko nga sa kanya, wag ka na mag-object dyan. Tama naman yung sinasabi ko. Oo. Ano yan, kasi matinding kaalyado ng mga Duterte yan eh. Pero kayo ba personally, meron bang kahit pa paano regret? Regret? After seeing what happened yesterday, may konting regret ba na dapat yata hindi na ako sumuporta dun sa... Magpasalamat ka pa nga, Abante. Dahil kay Sara, nabigwas ka ni Sara kaliwat ka na interview mo dyan sa media, libre endorsement ka. Oh. Uhaw sa publicity mga kababayan. Left and right ang kanyang interview after na mabigwas ni Sara. Oh. Anong masasabi niya dito mga kababayan na etong si Abante nag-float na posibleng zero budget kay Sara at ang sigurado daw niyang gawin ay hihingan niya ng mga dokumento si Sara sa kanyang NOOE na mukhang i-audit nitong si Abante. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below. Nag-level up na po si General Diwata mga kababayan, aka General Torre. At ngayon, sumakay na po ng chopper mga kababayan para halughugin ang compound ng KOJC. At apparently mga kababayan, hindi pa tapos ang hagupit nitong si General Diwata dito sa mga taga KOJC dahil etong chopper na sinasakyan niya mga kababayan ay halos dinikitan na ang mga establishmento ng KOJC. At bawal po yan mga kababayan na magpalipad ka ng chopper na mababa, lalong-lalo na nasa ibabaw ka ng isang establishmento at may mga tao dahil delikado. At bilang resulta po mga kababayan, nagsiliparan ang mga kagamitan ng KOJC at nasira. Panoorin po natin itong kababuyan na ginawa nitong si Diwata Torre, General Torre. Yan ang Ito po ang chopper na sinakyan ni Diwata mga kababayan Naglibot-libot doon sa mga establishmento ng KOJC na low-flying mga kababayan. Mababa ang lipad. Kung may kalapating mababa ang lipad, mayroong diwatang mababa ang lipad. Tingnan nyo ang mga... See? Pati mga solar panels mga kababayan. Nahulog. Bawal po yan mga kababayan na lilipad ka ng chopper na mababa tapos right underneath you is mga establishmento. Dapat nga sa open field yan. Ayun si Diwata. Si Diwata mababa ang lipad. Marami silang chopper mga kababayan na hindi lang po isa. Andyan may mga tao sa baba ha. Pati mga pulis na kasamahan niya mga kababayan yun, nahulog na mga gutter, mga solar panels. Naglilibot-libot dyan mga kababayan. Nasa hulog pa ba itong mga pinagagawa ng mga ungas na to? Anong gagawin nila sa chopper dyan? Andyan sa bubungan si Kibuloy. Kung andyan sa bubungan nagtago, halos isang linggo na patay na yan. Yan si Diwata zoom in. Diba? Siya? Eto po mga kababayan ng mga damages, mga solar panels, at saka mga yero. Eto sino ba yan? Diwata, General Torre, diba? Nguso pa lang mga kababayan, alam na. Sus, just me. Sige. Ayun, natangay ang mga solar panels mga kababayan. Not to mention, yung mga tao sa baba mga kababayan natasikan pa ng mga maliliit na bato, mga debris. Tapos, hindi pa sila nakontento mga kababayan May report pa mga kababayan na tinawagan ang abogado mga kababayan ng isang kasamahan nitong sina Diwata. Mag-cooperate na lang kayo kung ayaw yung i-explode namin itong inyong KOJC ground doon daw sa ilalim ng katedral mga kababayan. At ipaparinig po mismo ng abogado mga kababayan ng KOJC itong conversation ng police mga kababayan at doon sa babaeng abogado na tinawagan nila. At tinreten po mga kababayan na pasasabugin kung hindi mag-cooperate. Anong i-cooperate nila? Wala na nga silang control dyan sa lugar, diba? Sila na may control. Ay nako, para na ngang martial law mga kababayan dahil aside sa yung pulis na pinadala dyan una, dinagdagan pa mga kababayan. After palabas ng court order, tapos mayroon pa mga supplementary na mga military. Sige po ang nagkonfirma. Sasabihin mo sa akin, ikaw na pulis,
Kung sino ka man na nagbibigay ng information dun sa babae namin na lawyer, at sasabihin Lawyer pa, mo yung tinawagan. masjid ninyo ay bubumbahin, iwan ko lang kung anong mangyayari. Maski threat Yung pa lang katedral, yan, simbahan nila, naku, bubumbahin haram daw. po yan. Ewan ko anong magagawa. Ng mga pulis to serve and protect mga kababayan. Pasasabugin nila ang ilalim dahil andun daw si Kibuloy. To think mga kababayan no na kahit may wanted dyan si Kibuloy, kung pasasabugin mo, para mo na nang pinatay. Kung may kasama, in case lang, kahit pa wala si Kibuloy doon, tapos ang nandoon ay mga hayop, mga palaka na kapamilya ni Torre, ni Diwata, General Diwata, kumitin ka pa rin ng buhay. In addition pa yan na dinisecrate mo ang isang simbahan. Ng mga brother Muslims namin kung tatakutin mo yung mga Muslim ng ganyan. Eto si Attorney Torion mga kababayan ay isang Muslim po yan. Siyempre, nagpanik yung aking associate, yung aking kasama dito. Parinig ko nga, and then I will continue. Pwede ba marinig nila? Ang ebidensya. Naka-record po lahat, di ba? Anong ininegotiate nila? Andyan na ang court order, di ba? Hindi ginalang. Pinagpipilitan talaga ang heartbeat daw di umano mga kababayan. Kung nandyan si Kibuloy sa baba, mga kababayan, patay na yun, matagal na. Pinakpan na nga nila ang mga butas daw, mga hingahan daw mga kababayan eh. Please lang, maniwala ka sa akin. Gusto mo ng information, di ba binigay ko? They will use explosives kung hindi kayo mag-negotiate. Grabe no, to serve and protect. Ayaw i-explode! Grabe naman kayo, sir! Pa-explode? Grabe! Wala kaming na-negotiate kasi wala dyan! Huwag niyo i-explode! Please lang! Kung tinatretan niyo kami para wala nga dyan, sir! Dahil kung meron pa, matagal na sana nakuha. Kung ako pa sa inyo, sir, umalis na kayo dyan kung plano niyo pa mag-explode against him. Kawawa po mga estudyante, mga kababayan. From preschool, elementary, high school, college, at law school, medicine school. Libo-libong mga estudyante ang hindi nakapasok ng paaralan dahil andyan ang mga bata ni Bibingag, BBM, Torre, at Marbil. At yun nga, sumakay pa ng chopper na mababa ang lipad. Nasira ang structure doon sa taas ng paaralan. Malalagot, hindi ba kayo malagot dito sa batas ng lupa? Malalagot kayo sa batas ng Diyos. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!